loob ng isang linggo, matapos ang unang araw ng kanilang pagniniig, ay hindi na napigilan pa ni Brent ang sarili na angkinin si Arlena sa bawat oras na sila ay mapag-iisa. Sa opisina man o sa sasakyan sa tuwing lalabas silang dalawa, kahit sa ang pribado ay gusto niya itong maramdaman. It's been so damn long since he felt that feeling inside of her that no one can surpass. Gusto niyang bawiin ang 3 taon na nawala sa kanilang dalawa at oras-oras niya iyong ginagawa. At kung gugustuhin lang niya, ngayon mismo aangkinin niya ito. Kung hindi lang dahil sa nakakainis na bago niyang investor na may ngisi at nakakagalit na tingin kay Arlena na abala naman sa pagkain sa tabi niya. Stop fucking my girlfriend, or I'll pull your eyes out of you. Mariing banta niya kay Lev Romanov na ngumisi lamang. Lev Romanov was one of Romanov brothers who runs a multi-business across Asia. They have a solid reputation in all business and more, and his father is a part of the Russian president's ally. Therefore, they are from a well-known Russian wealthiest family. Sa 5 magkakapatid, tanging ito lamang ang may pangit na reputasyon pagdating sa mga babae. Kilala ito sa business world bilang isang womanizer, at tatalunin pa nito si Calvin pagdating doon. Pero hindi niya akalaing bababa ito at tataluhin ang pag-aari niya mismo sa kanyang harapan. Kung hindi lang mahalagang milyon-milyong i-invest nito sa kanya, ay kanina pa dumapong kanyang kamao sa makapal nitong pisngi. Mahirap man ay kailangan niyang aminin na gwapo ito, at tsak na kahit sino ay magkakagusto rito. Pero alam niyang kahit anong gawin nitong pagtingin kay Arlena, ay hindi ito magpapadala sa temptasyon. Pero naiinis pa rin siya sa isiping maraming lalaking nahuhumaling sa ganda at kainosentehan ng kanyang kasintahan. Nag-angat ng tingin si Arlena sa kanya, at napakurap ng ibaling nito iyon kay Lev na may matamis na ngiti kay Arlena. Romanov, may pagbabanta ang kanyang boses. Sorry, Takson, I can't help it. Animoy yelong natutunaw na sabi nito. He groaned in annoyance. Why don't you stare at the woman beside you and leave my girlfriend alone? Hinila niya ang silya ni Arlena palapit sa kanila. Stop staring at what's mine. Why so insecure, man? Nawala ang formal nitong tono na alam niyang mas lalo pa siyang pinipikon. Lev Romanov, compared to his brothers, has a very annoying personality. Alam niyang inuubos nitong pasensya niya para may rason ito para ihinto ang deal. Hindi naman kasi itong dapat nakausap niya, kundi ang nakatatanda ni si Alexei Romanov o pwede rin si Mikhail Romanov. Instead, they send the person he hated the most. He doesn't like all of them, actually. But at least Alexei and Mikhail are more professional when it comes to business. They will surely ignore Arlena as if she was invisible. But he heard Mikhail is suffering from mental health and needs to be isolated for a while Alexei, since he is the oldest, needs to take care of most of their business. So Lev is always the option for business meetings. Fuck. Afraid I might steal her away? His body tensed at what he said. Of course, he's been afraid of losing her every day. Afraid that one day Arlena will find someone better than him. He is afraid that she will leave him for good this time. Excuse me, Mr. Romanov. Malamig na ani ni Arlena, dahilan para balingan niya ito. Ang mga mata ni Arlena ay walang emosyon habang nakatingin sa lalaki. Even if you are the most charming and wealthiest person in the world, I will never come to you. Pero ang lalaki ay mas lalong ngumisi, na intriga sa tapang na ipinapakita ni Arlena. You want me to try? No, thank you. Hinawakan nitong kanyang kamay sa kapi ni Sil. I already have someone I love, and he is mad right now. Dumako ang mga mata ni Lev sa kanya, at bahagya itong tumango. I am sure he is. Kung tapos ka ng lumande, baka pwede na nating ituloy ang usapang business. Nakangiti man pero nakikita niyang pagkadisgusto sa mukha ni Arlena, at hindi niya maiwasang humanga sa kasintahan. She said she loves him in front of Lev Romanov. That makes his heart flutter and feel secure for a bit. And amazed by how she handled this man whore while he was almost exploding in anger. Of course, Mrs. Stockson. Sabi ni Lev kay Arlena, dahilan para pareho silang mabigla. Hindi naman nalalayo sa isip niya ang pakasalan si Arlena. Sa araw-araw ay wala siyang ibang nasa isip kundi ang marinig ang katagang yun sa mga taong makakasalamuha nila. Kaya naman hindi niya maiwasan ng mabigla dahil ang nasa isip lamang niya ay ang narinig mismo niya sa bibig ni Lev Romanov.
Inalis na ni Romanov ang tingin kay Arlana at ibinalik sa kanya. Bumalik rin sila sa dapat nilang usapan at pagkatapos na yun ay nagpirmahan na ng kontrata. It's nice doing business with you, Mr. Tocson. Inilahad ni Lev ang kamay sa kanya at mahigpit niya itong hinawakan ng tanggapin niya dahilan para mapangisi ito. Relax, I won't steal your diamond. You better. Mahina itong natawa sa kabumaling kay Arlana. Nakausap naman ang kasamang babae ni Lev. Nice knowing you, Arlena. Stop with the first name basis, Romanov. Angil niya sa kahinila si Arlana palapit sa kanya. Ang kanyang braso ay pumulupot sa bewang niya. She's mine. Damn your possessiveness. You will never understand me because you haven't found your match yet. Sabi niya at hindi nakaligtas sa kanyang pagdako ng mga mata nito sa babaeng kasama na abala sa pag-aayos ng mga papeles. Walang alam sa uri ng tingin na pinukol ni Lev. The woman was stunning. He must admit. Tall and slim. Has a fierce but beautiful small face. He can compare her to a goddess like his Arlana. She is beautiful without a doubt. But Arlana held the first place in his heart. But for her, she will probably be one of Lev Romanov's women if she fell for his charm. But based on her cold treatments towards Lev, she probably hasn't been there yet. Zoe, Pagpapakilala nito bago tumango. assistant? Umiling ito at matamis na ngumiti. No sir. Tumik him si Lev at bahagyan lumapit sa babae. Tumango siya at hindi na pinansin pang mga galaw ni Lev at ang nagbabanta nitong tingin sa kanya. Nagpaalam na silang dalawa ni Arlena sa mga ito. Nasa sasakyan sila nang mapag-usapan nilang tungkol sa business partnership sa mga Romanov. Nalabis niyang ikinagulat ng malamang kilala ni Arlena si Ivan Romanov. He was my high school batchmate, smart and famous guy, so everybody knows him. Paliwanag ni Arlena. Hindi kami close kung yan ang gusto mong malaman. But he once dated Clara before. Only for a while though. I see. Brent, baling ni Arlena sa kanya nang maramdaman ng inggit sa kanya. He is jealous that one of the brothers had the chance to meet Arlena. Kahit hindi pa close ang dalawa, sa isiping nagkausap ang mga ito at magkasama sa isang lugar, ay labis niyang ikinasiselos. Hindi pa niya alam ang lahat ng nakaraan ni Arlena at naiinis siya na hindi niya ito natatanong at ito mismong bumubukas ng usapan. Ayaw niyang isipin ito na hindi siya interesado sa nakaraan nito. How was it? Ano? Buhay high school. Tanong niya. Masaya? Kailan mo nakilala si Jake? Kahit ayaw niyang tanungin ay gusto niyang malaman kung ano ang naramdaman ni Arlena nang makilala nitong dating kasintahan. College orientation, meron kasing isang subject na magkaklase kami since we both graduated from art. Him from photography and I am from fine arts. Tumango siya. My dad was a professor so we used to hang out and that's where it all started. Kibit balikat na ani ni Arlena ni hindi na gusto pang ibahagi ang lahat. Do you still like him? No. Malaki ang matang sabi ni Arlena nang humarap ito sa kanya. Naka-move on na ako. Ayaw ko lang na alalahanin pang nakaraan dahil hindi na yun importante sa akin. Humarap ito sa kanya. I love you and you are the only one for me. He sighed in relief and smiled at her, knowing that Arlena will his forever. I love you too. At kung hindi lang siya nasa gitna ng daan, ay baka inangkin niya ulit si Arlena. Malapad ang ngiti ng pagkakontento sa mga labi ni Arlena nang makagisingan niya sa tabi ang mahimbing pa rin si Brent. Pareho silang walang saplot na kung babalikan niyang nangyari kagabi tsak niyang maninintig ang kanyang mga balahibo. It was one of the best things she had ever had with him. The combination of rough and gentle was there. Sensual, passionate and sweet. Love. Wala na siyang mahihiling pa dahil lahat ay nasa harap na niya. Si Brent at ang pagmamahal nito sa kanya ay sapat na para maging masaya siya. Idagdag pa ang kanilang mga anak. Itinaas niya ang kanyang kamay at inilandas ang palad sa pisngi ni Brent. Bahagya itong gumalaw sa kanyang ginawa, pero hindi nagising sa mahimbing na tulog. Hindi pa siya nakontento at pinindot pa niyang matangos nitong ilong, dahilan para makita niyang ngiti sa labi nito. Mahinang umungol si Brent at dahan-dahang iminulat ang mga mata. Tumitig sa kanyang kulay asul nitong mga mata, na kasing tulad ng kanyang mga anak. Sa malapitan ay mas nakikita niyang kinang sa mga ito,
na parang kristal na kulay ng dagat. Hindi sobrang asul, katamtaman na may kaunting kulay abo. Ang makapal at maitim nitong kilay ay salubong, ngunit ang tingin sa kanya ay pilyo. Morning, babe. She chuckled. Morning. Nakatulog ka ba ng mahimbing? Yes. Malapad ang ngiting sagot nito. Nabusog ako eh. Hindi mo nga ako tinigilan. Tinampal niya ito sa braso. Oh, Yun lang ang sinabi nito saka siya hinapit-palapit dahilan para maglapat ang kanilang katawan at maramdaman ang init ng katawan ni Brent. Bumaba ang labi nito sa kanyang mga labi at siniil siya ng mapusok na halik na buong puso naman niyang tinugunan. No! Sambit niya nang bumaba ang kamay ni Brent sa pisngi ng kanyang pang-upo at pinisil iyon. why not? Nakangusong ani ni Brent. Kasi hinihintay tayo ng mga anak natin. Sagot niya sa kakinalasang kamay ni Brent na ayaw magpaawat sa kanya. As much as she wants to have Brent for their Sunday off, they promised to bring their twins out and they are probably waiting downstairs. Bumangon siya sa katinurong mga gamit na proteksyon na nagkalat sa sahig. Clear the floor, mister. Aniya bago pumasok sa banyo. Sabay silang naligo ni Brent at hindi siya nagtaka pa nang muli na naman siyang angkinin roon ni Brent. Hindi na gumagamit pa ng protection si Brent. Pero sinisiguro nitong inilalabas iyon. Nasa walk-in closet sila at tinutuyo nito ang kanyang buhok nang magtanong ito sa kanya. Bakit ayaw mo pang sundan ng kambal? Bata pa sila. Ani at hindi pinakita ang pag-aalala kay Brent. I want my full attention only for them. You know, Brenda is here. She can take care of them. Brent, mariing sambit niya sa pangalan nito. Ayaw na niyang pag-usapan pa yon, pero hindi nagpatalo si Brent. Gusto nito ng sagot at hindi niya alam kung paano niya sasabihin kay Brent ang nangyari sa kanya noon. Dahil ayaw na niya iyong alalahanin pa. Gusto ko lang mabawi ang mga pagkukulang ko sa'yo. By impregnating me? Yeah, maybe. I want to be there with you when that happened. I just don't want to get pregnant yet. Kung maaari lang ay ayoko nang magbuntis pa. Mariing ani at hinihiling na sana ay maintindihan niyo ni Brent. But Brent being Brent, he didn't. I want a big family, Arlena. Hindi pa ba sapat ang kambal? They are. Pero gusto kong maranasan magkaroon ng sanggol na mabubuhat sa unang araw o gabi nito sa mundo. I want to experience changing diapers, waking up late for his milk, buying baby clothes, taking care of you when you're pregnant, everything that I couldn't do with you. I want to experience it. No. Why? Humugot siya ng malalim na hininga bago kinuha ang tuwalya kay Brent. Iniwan na niya ito dahil kung itutuloy pa niya ang kanilang pagtatalo ay baka magsigawan lang sila. Kumuha siya ng damit na maisusuot saka nagtungo sa banyo upang doon magbihis. Naunang lumabas si Brent at bumaba. Naabutan niya ito na kasama ang kambal sa dining at nag-aagahan. Nang batiin siya ng kanyang mga anak ay hindi ito nag-angat ng tingin sa kanya. Where are we going, Mommy? Ani Celine. Daddy said you could decide where to go. Dumako ang kanyang mga mata kay Brent na sa pagkain lang ang tingin. Tahimik ito pero alam niyang nakikinig ito sa kanila. Where do you want to go? Sue! Sigaw ni Celine. Aquarium! Sabi naman ni Artemis dahilan para magtalong dalawa. How about we go to Sue first and aquarium in the afternoon? Suhestyon niya para awatin ng dalawa. Okay! Sabay na tugon ng dalawa. Pagkatapos nilang kumain ay hinanda na ni Brenda ang kambal. Naiwan sila ni Brent sa mesa pero ang atensyon nito'y nasa hawak na cellphone. Napabuntong hininga siya. Gusto mo bang malaman kung bakit ayoko muling magbuntis? Nahinto ito sa pagtipa sa cellphone at tumingin sa kanya. Hindi na niya hinintay pa ang sagot nito at ikwento na kay Brent ang lahat ng nangyari sa kanya. Mula ng gabing muntik niyang ikamatay at ang bawat detalye ay nagbigay sa kanya ng kilabot at mga luha dahil sa takot na muling ibalik ang alaala ng gabing yon. Hindi na nagulat pa si Arlena nang pagdating niya sa opisina ay wala roon si Brent. Kagabi matapos ang kanilang pag-uusap tungkol sa sensitibong bagay na nangyari sa kanya noon ay humingi ito ng tawad sa kanya. Bagamat bukal sa loob nitong paghingi ng tawad ay nag-ibang emosyon nito at hindi niya maipaliwanag. Kaagad ring umalis si Brent sa kanyang bahay at hindi na siya tinawagan pa.
Hindi niya alam kung ano ang nasa isip nito at natatakot siyang hulaan iyon. Umupo siya sa kanyang upuan at inumpisahan na ang mga gawain bago pa man siya maunahan ni Brent. Gusto niyang matapos siya bago ito dumating upang makapag-usap silang dalawa. Hindi pa man niya nabubuksan ang unang file sa kanyang mesa ay bumukas ang pinto at pumasok si Kate. Nabadha ang pagkagulat nang makita siya. Kumurap pang mga mata nito. Anong ginagawa mo rito? Nagtatrabaho. Akala ko ay kasama ka ni boss sa UAE. UAE? Anong ginagawa niya doon? Hindi mo alam? Umiling siya. Hindi niya alam na meron itong pupuntahan at bilang personal na assistant nito ay dapat alam niyang mga lakad na meron ito. Anong nangyari? Ibinaba niya ang folder na hawak at buong atensyon niya ay nakay Kate lamang. Hindi ko alam. Anito. Pero ang aga na dumating ni Carson at Calvin. Nasa loob lang sila ng kanilang mga opisina at tarantang-tarantang mga assistants nila kanina pa. Hindi ko sila matanong kasi classified daw. Kaya nga nagpunta ako dito kasi akala ko alam mo. Dumako ang kanyang mga mata sa pintuan ng kanilang opisina. Nang mapansin ang ibang mga assistant at empleyado na nakatingin at naghihintay ng kanyang sagot, umiling siya nang ibalik niya ang tingin kay Kate. Hindi ko alam. Tumango si Kate at nalilito kung bakit hindi niya alam. Lahat ng empleyado ng Tucson ay alam kung anong relasyon nila ni Brent at bilang isa sa assistant nito ay alam niya dapat ang bagay na yon. Kahit pa ito ay urgent ay dapat na nagpaalam ito sa kanya. Pakiramdam niya ay wala siyang kwentang assistant kung ang bagay na napaka-importante ay hindi niya alam. Baka dahil sa kakamadali hindi na niya nasabi sa'yo. Ani Kate, nang mapansin itong ekspresyon ng kanyang muka, tumango siya. Sana nga'y iyon lamang ang dahilan. Hindi na siya kinausap nito kagabi o tinawagan. Kaya naman nakakapagtaka na hindi nito sabihin sa kanya kung anong nangyayari sa negosyo nito. May problema ba? Tanong ni Kate sa kanya. Umiling siya at tipid na ngumiti. Wala naman. Tumango si Kate at nagtungo sa mesa ni Brent upang kunin ang mga files na gagawin nito ngayong araw. Pagkatapos ay nagpaalam na sa kanya at naiwan siyang balisa. Tumayo siya sa kanyang upuan. Saka kinuha ang kanyang cellphone upang tawagan si Brent. Ngunit nakailang tawag na siya ay dinadala lang siya nito sa voicemail ni Brent. Answer your phone. Inis na aniya. Kalaunan ay sumuko na rin siya at bagsak ang balikat na bumalik sa kanyang upuan. Napailing at inumpisahan na ang kanyang mga gawain. Marahil ay busy ito kaya mamaya na lamang niya ito tatawagan. Abala siya sa pag-aasikaso ng next week's schedule nito. Nang mapansin niya mula sa labas ng opisina ng mga kapwa niya assistant na sabay-sabay na nagtungo sa boardroom. Bumukas ang pintuan at pumasok si Kate roon. Arlena, may urgent announcement at pinapatawag tayong lahat. Kaagad niyang binitawan ang kanyang ginagawa at sumunod kay Kate na tumungo sa boardroom. Naroon ang ilan sa mga assistant ng executive. Si Carson at Calvin na may kausap mula sa kabilang linya at halata ang pagkabalisa sa mga ito. Unang nagbaba ng linya si Carson na hindi mawala ang pagbabahala sa muka. Hindi niya alam kung anong nangyayari, pero base sa ekspresyon ng dalawang magkapatid at iba pang nakatataas na empleyado sa iba't ibang department, alam niya may hindi magandang nangyari. Dahan-dahang bumaba ang screen projector at namatay ang ibang ilaw at tanging dim lights lamang ang natira. Mula sa screen ay lumabas ang isang news mula sa UAE, kung saan dalawang cargo trucks ang nagliliyab sa apoy. Sinusubukang apulahin iyon ng mga bumbero, ngunit kabuuan na yun ay nasakop na ng apoy. Ayon sa balita ay nangyari ang biglaang pagsabog ng dalawang sasakyan pasado 2:00 ng madaling araw. Ang dalawa ay binabaybay ang kahabaan ng daan patungo sa destinasyon. Lahat sila ay napasinghap nang makitang pangalan ng Tucson Express sa screen at ang mga pangalan ng driver at kasamahan ng mga ito sa dalawang truck na mga empleyado ni Brent. Pagkatapos niyon ay lumabas ang mukha ni Brent sa screen kasama si Mrs. Romero na dati nitong assistant. Mula sa gilid ng kanyang mga mata ay napapansin niyang mga tinginan sa kanya ng mga assistant, pero hindi niya pinansin ang mga ito. Sapagkat natuon lang ang kanyang atensyon kay Brent na may halo-halong emosyon sa mga mata. Kita niya ang galit, lungkot at konsensya roon. Hindi rin nakaligtas ang eyebags nito sa mga mata at kumpara sa nakasanayan niyang ayos ni Brent, ang Brent na nakikita niya sa screen ay magulong buhok, pagod at puyat. Namumula rin ang mga mata, marahil ay kagagaling lang nito sa pag-iyak. Nakaramdam siya ng kirot at pagnanais na puntahan ito upang aliwin. Gusto niya itong yakapin ng mahigpit at sabihing magiging maayos lang ang lahat.
Ngunit hindi alam kung mapapawi ba niyon ang problema na nararanasan ngayon ni Brent. Napuno ng katahimikan ng buong boardroom at lahat sila'y nakatuon lamang sa balita. May mga impit na iyak siyang naririnig at mga cellphone na tumutunog pero walang nagtangkang sumagot. Lahat sila'y tahimik na pinagdarasal ang katahimikan sa mga biktima at kung paano haharap sa mga pamilyang naulila. Hindi niya maiwasang hangaan si Brent na kahit ganoon na ang nangyari at halata ang pagod at lungkot sa mga mata nito ay nagagawa pa nitong iharap ang sarili para lang sagutin ang mga katanungan. Nang matapos ang balita ay lahat sila'y hindi alam kung ano ang gagawin. Tahimik na hinihintay ang reaksyon ng mga executives. Si Carson at Calvin ay matalimang tingin sa labas ng bintana. Kuyom ang mga kamay at malalim ang paghinga. Sarah, I want you to call the bereaved families of the victims and extend condolences to them. Sabi ni Carson. Siguraduhin niyo rin na wala silang gagastusin sa burol at libing. Lahat ng benepisyo mula sa ating kumpanya ay mapupunta sa kanila. Siguraduhin mong maayos ang kanilang libing. Yes, sir. Kaagad na tumayo si Sarah. Sumunod naman ang ibang mga kasamahan nito. Maging ang mga assistants ay nagsilabasan na rin. Tanging siya at ang magkapatid na lamang ang naiwan. What happened? Tanong niya nang siya ay lumapit sa dalawa. Biglaan ang nangyari kaya hindi rin namin alam kung anong magiging reaksyon sa nangyari. Gusto man naming sumama, walang mapagkakatiwalaan si Brent dito. Saad ni Carson habang si Calvin ay nananatiling tahimik. Was it an accident? Umiling si Carson. Merong karibalang business partner natin sa UAE na matagal nang gustong kunin ang kumpanya natin bilang kasosyo. But the board chose our business partners. They thought it was safer since they are very well-known company in UAE. Bagsak ang balikat ni Carson na napahilamos ng muka. I tried to talk to them. I told them it's not a good idea. Tiim ang bagang nasabi naman ni Calvin. Those money diggers didn't even care. Napansin niya na wala na ang board member sa boardroom kanina. Tanging mga empleyado lamang at executives na hindi rin alam ang gagawin sa sitwasyon. Ang tanging gusto lamang nila ay mapabagsak si Brent para sila nang magpatakbo ng kumpanya. Now that the chairman is about to retire, they are worried that Brent may take over. Dagdag pa ni Carson. It's his right. Singhal ni Calvin. Our right bilang mga Tucson. Tayon dapat magpatakbo. Si Dad at Tito ang nagtayo ng negosyong ito. At bilang mga anak ay tayo ang magpapatuloy. Instead of them supporting us, they are waiting for our downfall. Naikwento ni Brent sa kanya noon na hindi pabor ang board member sa pagiging CEO nito sa kumpanya, sabagkat si Brent ay nagsimula sa Tucson Express. Si Carson at Calvin naman bagamat naging buhay na ang pagtatrabaho sa kumpanya, ay mas piniling maging katuwang ni Brent upang makontrol ang pamamalakad sa negosyo at hindi mapunta sa ibang tao. Ang iba sa mga board of directors ng kumpanya ay mga kamag-anak ng tatlong Tucson na tanging apelyido lang ang nadala ngunit hindi nagkaroon ng papel sa pag-angat ng kumpanya. Ngunit gustong patakbuhin ng Tucson Express. Mas lalong nagreklamo ang mga ito nang maupo si Brent sa pwesto, ngunit walang nagawa upang patalsikin sapagkat mas dumoble ang kita ng kumpanya nang hawakan ito ni Brent. Bagamat may reputasyon si Brent sa labas at loob ng kumpanya, ay hindi nito pinabayaan ang trabaho. Sa loob ng ilang buwan niyang nakasama si Brent, ay nakita niya kung paano ito mag-asikaso ng negosyo. Araw man o gabi, ay hindi ito nagpapahinga hanggat hindi natatapos ang trabaho. Brent is probably blaming himself by now. Ani Calvin. I want to see him. Tumingin ang dalawa sa kanya. He's coming back tonight. Saad ni Carson. You don't have to go. Alam ko na gusto mo siyang puntahan ngayon, pero mas mainam na hayaan muna natin siya ngayon. He needs to focus during difficult times. Sorry, Arlena. Wala na siyang nagawa kundi ang tumango na lamang at bumalik na sa kanyang trabaho. Ngunit kahit na anong gawin niya ay hindi na siya mapakali. Ang kanyang isip ay nakay Brent lamang. Tinatanong niya ang kanyang sarili kung kamusta na ito at kung nakakain na. Gusto niyang matapos na ang oras upang makauwi na siya at hintayin ito sa airport. Pumasok si Carson sa kanilang opisina at may ibinigay itong papel sa kanya. Address iyon ng private house ni Brent na pinupuntahan nito kapag gusto nitong mapag-isa. Maaga siyang pinalabas ni Carson sapagkat si Brent ay nakasakay na ng eroplano. Tinungo niya ang lugar na nakasulat sa address. Simpleng condominium lamang yun na may 3 kwarto, living room, dining at kitchen room. Walang gaanong gamit, maliban sa mga simpleng appliances at furniture na maalikabok na. Pinasok niya ang isang kwarto na hindi nakalak at doon bumungad sa kanyang kwarto na may 3 shelf.
At punong-puno ng mga trophies at awards. Mga larawan ng dating buhay ni Brent. He used to be a racer before he became the CEO of Tucson Express. Sinuko ni Brent ang pangarap para patakbuhin ang negosyo ng magulang. At dahil doon ay maraming nawala rito. Hindi man sabihin sa kanya ni Brent ay alam niya na gusto nitong balikan ang dating mundo. Ngunit dahil ito na lamang ang may kakayahan na patakbuhin ng kumpanya ay mas pinili nito iyon. Pinunasan ni Arlene ang salamin ng isang shelf kung saan naroon ang isang larawan ni Brent. Suot nitong puting racing suit na may iba't ibang pangalan ng sponsors. Sa kamay ay hawak ang helmet at habang nakaupo sa nguso ng sasakyan nito, may matamis na ngiti at kislap ang mga mata. Halata na masaya ito sa ginagawa. Ibang-iba sa Brent na nakikita niya ngayon. Bagamat nakangiti, alam niya na hindi ito ganoon kasaya. Hindi niya maiwasang malungkot at isipin kung anong naging buhay ni Brent kung pinili nitong pagkakarera. Magkikita kaya sila? Pipiliin kaya siya at ang mga anak nito? Alam niya kung gaano kahalaga kay Brent ang propesyon nito at ang mangyayari kung sakali man na magpakita siya kasama ang kanyang kambal. Ginugol niyang natitira niyang oras upang linisin ang condominium ni Brent. Dahil tanging isang kwarto lang ang nakabukas ay doon niya ginugol ang lahat ng atensyon niya. Alam niya kung gaano kahalaga kay Brent ang mga iyon, kaya doble ingat siya. Dahil abala siya sa pagpupunas ng mga picture frame na nakatabi lamang sa isang sulok, ay hindi niya namalayan na nasa pinto si Brent at tahimik siyang pinapanood. Natigilan lamang siya nang umupo ito sa sahig, sa kanyang likuran, at mahigpit siyang yakapin. Ang mukha nito'y isinubsob sa kanyang leeg, at kalaunan ay narinig na niya ang impit nitong hikbi. Hinayaan niya itong umiyak sa kanyang leeg. Kahit na masakit marinig ang paghagulgol nito, at gusto na niya itong aluin ay pinigilan niya ang kanyang sarili. Ang mahalaga ay mailabas ni Brent ang bigat sa puso nito, at handa siyang maging sandalan nito. Sandalan hanggang dulo. Pakakamahalin at sasamahan sa tagumpay at kabiguan, hirap at ginhawa, lungkot at saya, at pasalamatan bawat oras sila ay magkasama. Silang dalawang mag-aantay ng bawat sandali, masayang nagmamahalan magpakailanman.